Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Fur baby na nagmistulang Christmas tree decoration pinusuan online. Story of success ng mag-asawang laki sa hirap, kinaantigaan ng netizens. Absolute social media ban sa mga batang edad 16 pababa. Kasado na sa Australia. Viral sinigang na corned beef patok sa netizens. At low-quality pamaskong handog video ni Mayor Vico sa TikTok, inulan ng kuwalang hirit ng netizens. At brain rot, hinirang ng 2024 Word of the Year ng Oxford Dictionary. Sure ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Christmas meow naman? Cuteness overload ang hatid ng 4-month-old puspe na ito mula Imus City, Cavite. Matapos mag-ala decoration sa Christmas tree na inihahanda ng kanyang fur mom. Dahil sa pagiging curious cat ni Moo, nakapagtago pa ito sa mga tree branch ng naturang dekorasyon. Ang viral video tutukan sa trending report ni Millie Borja. From curious cat to Christmas decor, ganyan ang tila nangyari sa 4-month-old puspi na ito mula Imus City, Cavite. Matapos mag-viral dahil sa kanyang pagtatago sa loob ng Christmas tree. Ayon sa fur mom uploader na si Meow Me, nagulat daw ito nang makita ang alaga na nanonood habang naglalagay siya ng mga decorations sa Christmas tree. Noong una kasi ay hindi niya naman napansin ang alaga, pero nararamdaman niya na ang mayroong nakamasid sa kanya. Kwento nito, isang curious at playful cat daw talaga si Moo at mahilig siyang umakyat sa iba't ibang mga bagay. At fun fact para sa fur baby, certified milk lover daw ito na umabot sa puntong iniinom na niya ang bote kahit wala ng laman. Hindi naman nakaligtas ang netizens sa charm ni Moo. Ang ilan, pabirong napatanong kung anong tawag sa naturang moving decoration. Ang iba naman, tinawag na star ng Pasko si Moo. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, katas ng pagsisikap. Proud na ibinahagi ng isang TNVS rider at ng asawa nitong basurero ang istorya ng kanilang tagumpay matapos mabili ang pinapangarap nilang bahay. Kinaantigan ng netizens ang kwento ng mag-asawa kung paano hindi naging hadlang ang kahirapan para maabot ang inaasam na tagumpay. Ang istorya ng mag-asawang Donalyn at Dexter, alamin sa trending report ni James Galange. Hindi maitago ang saya ng mag-asawang ito mula Laguna matapos mabili ang pinapangarap nilang bahay na halos dugo at pawis ang tiniis para sa naturang pangarap. Ang mag-asawa kasi unti-unting ginapang ang kahirapan para pag-ipunan na mahigit 4 na taon ang pinapangarap nitong bahay. Sa isang Facebook post, ibinahagi ni Donalyn ang mga hamon na hinarap ng mag-asawa kabilang ang epekto ng pandemya kung saan nagsimula siya magtrabaho bilang TNVS rider. Ang paglaki sa hirap at ang masakit na pagkawala ng 2 nilang anak. Anya, hindi naging madali ang kanyang buhay hanggang sa nakilala ang kanyang asawa na marahil hindi rin nakapagtapos, punong-puno naman ng dedikasyon na makaangat sa buhay. Mula noon, nagpatuloy ito sa kanyang trabaho bilang TNVS rider habang bilang basurero naman ang kanyang asawa. Pagbibigay diin ni Donalyn, talo man daw siya sa edukasyon, patuloy naman itong magsisikap sa napili nitong propesyon. At ngayon, nasa kamay na nila ang literal na susi ng kanilang tagumpay. Samantala, naantig naman ng netizens sa kwento ng mag-asawa kung saan may napaiyak pa raw habang binabasa ang kanilang kwento. Habang ayon naman sa netizen na ito, patunay raw na may magandang bunga ang pagsisikap at tiyaga basta't may dedikasyon na umasenso sa buhay. Dahil ika nga nila, pag gusto, may paraan. Gaya ng netizen din na ito na may kaparehong istorya na mag-asawa.
Sa huli, nais lamang ni Donnelly na makapagbigay inspirasyon sa iba mula sa kanilang kwento, tulad ng kung paano rin siya na-inspire noon sa mga istoryang nababasa rin niya sa internet. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, sinigang na corned beef. Baboy, hipon at bangus. Ilan lamang yan sa uri ng sinigang na karaniwang inihahain sa lamesa ng mga Pilipino. Pero wala namang masama kung susubok tayo ng mga kakaibang twist sa mga nakasanayang pagkain. Kabilang na dyan ang nauusong corned beef bilang pangunahing sahog sa sinigang. Patok naman ba sa panlasa ng netizens ang viral na ulam? Alamin yan sa trending report ni Rovic Manuel. Parte na ng kulturang Pilipino ang pagkahilig sa sinigang. Sa katunayan, pasok nga ito sa top 100 best dishes in the world ayon sa food travel guide na Taste Atlas. Karaniwang sahog nito bukod sa pampaasim at ibang gulay tulad ng kangkong, labanos, okra at sitaw ay ang karne ng baboy o minsan naman ay seafoods o isda na bangus. But wait, dahil maaaring dumagdag na dyan ang nauuso ngayong trend food combo na sikat sa Pilipino ulam. Yan ang sinigang na corned beef. Sinong mag-aakala na ang pagkaing madalas na ulam tuwing almusal ay maaari palang ihalo sa maasim na sabaw ng sinigang. Ayan kasi ang biglaang cravings ng buntis at content creator na si Janela, kung saan nagpaluto ito ng sinigang na corned beef sa kanyang asawa na si Kevin. Sa una ay hindi agad ito nakapagluto dahil may nilakad ito kaya napapost si Janela na naghahanap ng nagtitinda ng sinigang na corned beef. Ang video ng nilutong sinigang corned beef ng kanyang asawa ay agad napansin ng mga netizen at nagsipaglutuan na rin ng kani-kanilang mga versions. Pero alam nyo bang ang pagluluto nito ay walang halos pinagkaiba sa nakasanayang sinigang na baboy? Bukod lamang sa imbes na karne ay corned beef ang ginagamit. Merong iba na ginigisa muna ang corned beef sa kamatis at sibuyas, habang ang ilan ay inilalagay na lamang ito kung nalagyan na ng tubig at sinigang mix. At dahil ang ilang corned beef brands nga ay tiyak na mas mura kaysa sa karne, makatitipid din ang ilang taong susubok nito. Ang ganitong food trend ay pagpapakita lamang ng pagiging malikhain o creative na mga Pinoy at ang curiosity to try new things kahit pa sa ating mga kinakain. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, agad nag-viral sa TikTok ang video na in-upload ni Mayor Vico Sotto tungkol sa pagbibigay ng pamaskong handog sa Pasig. Pero imbes na tungkol sa naturang aktibidad ngayong Kapaskuhan ang pagtuunan ng pansin, ang nakapukaw sa atensyon ng netizens ay ang pagiging low quality at pagka-shaky ng naturang video. Dahil dito, nagsimula pa ng #piso para sa cellphone ni Mayor Vico. Ang kuwelang reaksyon ng alkalde at ang iba pang hirit ng netizens tutukan sa trending report na ito. Maging ang cellphone ni Mayor Vico Sotto di nakaligtas sa ika nga nila'y pang-dog show ng netizens. Pasko na, pamaskong handog na. Tatlong dahilan kung bakit ganito ang estilo ng pamamahagi ng pamaskong handog sa lungsod ng Pasig. Yan ang viral video ni Mayor Vico na umani na ng milyon-milyong views at libo-libong comments sa TikTok. Pero imbes na mga komento tungkol sa ipinapaliwanag nitong estilo ng pagbibigay ng pamaskong handog sa Pasig, ang anila ay pagiging shaky at low quality ng video ni Mayor ang pumukaw sa atensyon ng netizens. Biro nila, Mayor, ba't naman sa CCTV ka ng munisipyo nag-video? May nagsimula pa ng tila ambagan at #piso para sa cellphone ni Mayor Vico. May humirit ding, sana raw manalo ito ng cellphone sa Christmas raffle. Habang isang to naman, bagamat 5 out of 5 lamang ang ibinigay na grado sa camera angle at voice quality ng video ni Mayor, perfect 10 naman daw pagdating sa face card at leadership. Matapos naman bumuhos ang kwalang hirit ng netizens, abay sumagot na si Mayor Vico Sotto. Say ng alkalde, ang dami kong magandang sinabi, pinagtatawanan yung phone ko.
Sa ngayon, mayroon ng 6 million views ang TikTok video na ito ni Mayor Vico na bumati pa sa huli ng ating lokal na pamahalaan, gaya na lang po ng Pasig Pass. Kaya po, maligayang Pasko! At sa ating next trending story, absolute social media ban? Malaking pagbabago ang nakatakdang yumanig sa bansang Australia simula sa darating na Enero hanggang sa mga susunod na taon. Matapos kasi ang mahaba-habang pag-aaral, ipinasa na ang Social Media Minimum Age Bill kung saan ang mga minor de edad na 16 na taong gulang at pababa ay pagbabawalan ng gumamit ng social media. Ang buong kwento sa likod ng kontrobersyal na batas tinutukan ni Arnold Herrera. Malaking pagsubok ang muling kakaharapin ng tech giants matapos aprubahan ng bansang Australia ang Social Media Minimum Age Bill nitong November 28, 2024. Sa ilalim ng naturang batas, pagbabawalan ng gumamit ng social media ang mga batang edad 16 pababa dahil umano sa epekto nito sa kanilang mental health. Kung hindi ito susundin, pagmumultahin din ng batas na aabot sa 1.9 billion pesos ang may-ari ng social media applications tulad ng Meta na siyang may hawak sa Facebook at Instagram, gayon din ng TikTok at marami pang iba. Lumabas sa isinagawang survey sa Australia na 77% ng kanilang populasyon ang sumasang-ayon sa social media ban. Sa panig naman ng Meta at messaging app na Snapchat, bagamat nire-respeto nila ang bagong batas, ay nababahala sila sa tila minadali umanong pagsasabatas nito. Ayon pa sa ilang advocacy groups, posibleng harangin ng batas ang karapatan ng mga kabataan na makiisa sa mga isyong panlipunan at pataasin din ang kanilang privacy risk. Exempted naman mula sa ban ang streaming app na YouTube dahil ginagamit ito sa pagtuturo sa mga paaralan. Nakatakda namang magsimula ang test run ng batas sa darating na Enero bago tuluyang ipatupad sa susunod na taon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. At para sa ating huling viral story, Word of the Year. Sa pagpasok ng huling buwan ng taon, nagsimula na rin ang mga year-end recap at iba't ibang pakulo sa pagtatapos ng 2024. Isa na riyan ang pinakaabangang Word of the Year ng Oxford Dictionary Press na tutukoy sa salitang pinaka-sumikat at pinaka-nagamit sa bawat taon. Ano nga ba ang Word of the Year ngayong 2024? Yan at ang iba pang salitang kabilang sa pinagpilian ng institusyon, alamin sa report ni Rose Babiera. Pinangalanan na ng Oxford University Press ang Word of the Year para sa taong 2024 at matapos ang masusing pag-aanalisa ng language data, ang nakakuha ng higit sa 37,000 na boto at nangibabaw sa mga public discussion ay ang salitang brain rot. Tinatayang tumaas sa 230% ang paggamit ng salitang brain rot sa taong 2024 kumpara sa nakaraang taon. Ang katagang ito ay tumutukoy sa pagbagsak ng estado ng aspetong mental at intelektual ng isang individual na ikinakabit na bunga ng overconsumption ng mga low-quality online content, lalo na sa social media. Una itong nagamit taong 1854 ni Henry David Thoreau sa kanyang libro na pinamagatang Walden bilang pagtukoy sa pag-iisantabi ng mga komplikadong ideya sa ngalan ng simpleng paraan ng pag-iisip. Gayunpaman, nagkaroon ito ng ibang kahulugan na nakadikit sa kasalukuyang panahon o digital age na naiuugnay na ngayon sa mga practice ng doom scrolling o iyong hindi mapigilang pagbabasa ng mga negatibong balita at masamang pangyayari online at social media addiction. Ang iba pang salita na kabilang sa mga pinagpilian ay demure, dynamic pricing, lore, romantasy at slop. Isang institusyon naman mula sa US ang nagpabatid ng pagkabahala sa paglaganap ng brain rot bilang isang mental health concern. Ayon sa ulat ng Newport Institute, mayroong mga paraan para maibsan o mabawasan ang brain rot. Ito ay sa pamamagitan lamang ng pagbabawas ng screen time, pagdidelete ng mga mobile application na nakakadistract, at ang simpleng pagtuturn off ng mga notification. Ilan sa mga salita na napabilang sa Word of the Year ay Riz noong taong 2023, Goblin Mode noong 2022, Vax noong 2021, at Black Lives Matter at Social Distancing noong 2020.
Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at iba-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.